series. And as we continue this morning, good morning po sa ating pong mga nanonood po doon sa live stream. Pagpalain ka ng Panginoon, the presence of God and the Holy Spirit be with you. We continue ang ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. God's Word says that being wise in today's world ay kailangan po natin. So we are going to titingnan po natin ngayon on how are we going to choose and use words in a wise manner. Last time, ano po yung ating series number 3, choose our friend. Okay? So alam ko yung wala pang mga kaibigan ay maghanap na kayo. So and today we are going to choose again the words we utter. Because God knows, even a word that comes out from our mouth, God knows already. And in even the formation, bago pa napurma sa ating kaisipan, alam ng Panginoon. But we have to be careful din po sa ating pong pananalita. So you can be the most knowledgeable person in the world and not know how to choose a word. And you don't know how to use it. Remember na lamang po mga isang sentence, kung minsan, di ba yung mga nihunggo natin, mga tango, pero naintindihan nila. Diba? But, kanchigay. Tama? Di nga sila, minsan tayo mga Pilipino din nga, di nagkakaintindihan, Pilipino na nga din eh. Di ba? May mga utos, may utos ng mga nakakataas sa atin sa trabaho, ginawa po natin, pero chinahon tayo. Tama, mga kapatid? So, nagkakaroon po ng mga problema. And words properly, na talaga maganda po yung pagka-clear out malinaw. And oftentimes, tayo po ay nagkakaproblema because of the words we utter. So, usually, ang ating pong mga problema comes because we develop an inflated opinions. What I mean inflated is mas mataas yung ating pagtingin sa ating sarili. Parang sinasabi natin na, ay, mas maalam ako kaysa sa'yo. Knowledgeable ako kasi. Ang pinag-aralan ko ay, ganito, di ba? Ikaw, wala kang pinag-aralan. Yung mga bagay nun. So, marami kong karanasan. Yung minsan, mas mataas yung ating opinion. Kaya kung minsan sa trabaho, di ba, mayroon pong matagal na sa trabaho, tahimik lang, mayroon ka bago-bago na, nagmamarunong, di ba, parang alam na lahat, di ba? Yung kapapasok lang sa trabaho, alam ko lahat yan. Tama? Di ba, ipinapaliwanag mo pa lang, nangunguna na siya. Di ba? Alam niya na. So, we think that we are smarter than everyone else. So, naging result po, the result is that when we usually then feel na kailangan natin i-impart naman tayong ang pagtingin natin yung ating sarili because of this inflated opinion sa ating sarili, ay gusto nating i-impart yung karunungan na yon. Yung naranasan natin, gusto natin ipaliwanag na lahat. And yet, hindi pa rin nila magets. Kasi nga, hindi ka magets. Di ba? Nakuha niyo mga kapatid? So, when they cannot handle yung yun, dahil hindi ka nila mag-gets, kahit anong paliwanag mo, maaaring mas bata ka, mas matanda siya, pero hindi ka mag-gets. Yung language mo ngayon, millennial ka, hindi millennial ngayon. Ano ba ngayon? Anong generation ngayon, mga bata? Gen Z. Nag-uusap niyan Gen Z at saka yung Jedi, anong klaseng Jedi? Showa. So, may mga problema naman. But rarely, tanong natin ating sarili, do we think we are smarter than everyone? But sometimes, so even when we do have the knowledge in a certain area, o kay matagal ka na sa trabaho, ang Biblia, mayroon pong sinasabi po dito. And the Bible instructs us to choose our words wisely. Wisdom, okay?
Ang pamagat po ng ating sa wisdom number, for today's series number 4, chose your words carefully. Mag-ingat po. Okay? Isang talatala naman po, Proverbs, but napakaraming salin para maunawahan po natin. Kasi yung mga salin po ngayon, version ay mas maganda po yung kanilang mga translation. Because the King James Version, nanghirap. Kaya nga, yung King James Version, alam niyo King James Version, di ba, napakahirap na, thou, di, do, thou, gano'n. So, yung language yung dadalhin mo, hirap hindi ni-translate. Mabuti na nga, mayroon NIV, mayroon The Message, mayroon yung Living Translation, napakarami ng translation para maunawahan po natin. Proverbs 10:19, okay? Sabi yun, the more talk, the less truth. The more talk, the less truth. But the wise measures the word. So, today's English version, the more you talk, sabi mo niyan, the more you talk, the more likely you are prone to sin. Are to sin. So, if you are wise, you will, sabi niyan, keep quiet. Kung marunong ka, keep quiet. And then sa NIV, sabi yan, hindi ko sa NIV. When words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. The Living Translation, sabi yan, too much talk, alam niyo yung mga talkative? Di ba minsan sa klase natin no tayo po elementary, di ba, naman yung mga talkative, di ba? Habang nagpapaliwanag yung di ba? The most talkative award 2. Meron bang galon? Okay. Living to too much talk leads to sin. So, magiging sensible po tayo. Sabi po na Living, be sensible and keep your mouth shut. Ang hirap, pag tayo shut up. Pag sinabi, shut up. Nakakaupenta, mga kapatid? So, ang salita ng Diyos ngayon, very sharp siya. Na tayo po ay kinukuman sa ganitong bagay. Okay? Tayo po ay manalangin naman namin Diyos. Salamat po. Sa karunungan na naman ay pagkakaloob nyo sa buhay namin. We need your wisdom again, Father God. Continue to bless us so that in our day-to-day na pakikisalamuha sa bawat isa, bago lumabas sa aming pong labi o Panginoon, nasala na ito. Dahil sa tulong ng banal na Espiritu na siyang magpapakahayag po, Panginoon, upang kami mabuhay na may katuwiran, banal sa inyong harapan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Anuman po, Panginoon, ang pinagdadaanan namin. Magpakahayag kayo po, Panginoon Diyos. Mangusap kayo. Bless each and everyone. Maging po, Panginoon, ang mga nakikinig. Iabot mo, Panginoon, ang presensya mo. Ang pagpapala mo sa bawat isang nakikinig. In Jesus' name. Amen, amen. Palapan natin ang Panginoon. Okay. The most talkative was presented to... Okay, hindi naman. Okay. Well, the Bible again, and specifically the book of Proverbs that we are studying now, marami pong sinasabi about how we are going to manage our tongue. Manage the word that we are going to utter. Nakuha pa natin mga kapatid? That's why, chose the words carefully. Sa mamagat na ating pagkakalay. So your ability or inability to control our tongue will determine who we are. And more than anything else, it is the level of success that we enjoy our relationship. Amen? That sometimes the words that comes from our mouth will affect our relationship. To our loved ones, sa ating pong mga anak, sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong sa community where we are, in the society where we are. With honor, with respect, or the intonation, yung tono ng ating pananalita. So, we must be careful.
Okay? And if you cannot seem to say the right thing, no, kung wala kang masabi na maganda, you constantly seem to say the wrong thing. Di ba mga kapatid, kapag wala kang masabing maganda, puros mga hindi maganda ang nasasabi po natin. Naghahanap tayo ng mga hindi magaganda. That sometimes you will find, and you will find yourself someday nag-iisa ka. Nakuha natin mga kapatid, why you are lonely, alone. Bakit? Ano pa mayroon sa akin? Bakit mabaho ba ako? Bakit ako'y pinag-iwan? Nag-iisa ako ngayon sa buhay na ito. And everyone in your life, you alienated from them. Ibig sabihin, inilayo mo ang iyong sarili. Hindi mo naman inilalayo na talagang malayo ka, but because of the words that comes, because of your words na hindi mo niingatan. So, ang salita ng Diyos, tulad po nga sinasabi dito, when words are many, too much talk leads you to sin. You sin against your brother, you sin against somebody, at kung ano man po, because of too much word. Minsan sa loob ng bahay, kapag mayroon pong talkative, sino bang the best talkative sa loob ng bahay? The best talkative. So the Bible has a lot to say about it. Proverbs 18 verse 21, today's English version, sabi yan, what you say, what we say can preserve a life or destroy. In other translation, it can kill or gives life. So you must accept the consequence of your words. Accept mo natin because of the consequences ng mga sinasabi mo natin. Tingnan natin sa New Testament. James chapter 3 verse 5 hanggang 6. A word out of your mouth may seem of no account. Masahin ganon. But it can accomplish nearly anything or destroy it. It only takes a spark and remember, a set of a forest fire. Maaring ito yung nagsisimula po ng isang sunog. Okay? And a careless. Meron ba yung mga careless words dyan? O careless whisper? Kakantahin natin? Ay, wag, hindi pa puro yung careless whisper. A careless, kapag sinabing careless whisper, iba na yon. Diba? So a careless or wrongly placed word out of your mouth can do that. By our speech, we can ruin the world. See? Tingnan nyo ngayon mga kapatid, malapit na naman ng, ang tawag doon, malapit naman ang butuhan sa Pilipinas. Nag-prepare naman. Diba? Batuhan ng batuhan. Sa Amerika na naman, batuhan through their words. Diba? So, makikita natin. So, a speech can ruin the world. Turn harmony into chaos. Throw mud on a reputation. Destroying the reputation, character. Diba? Send the whole world up in smoke and go up in smoke with it. Smoke right from the pit of the hell. So, makikita mo natin, tama ba ang Biblia po mga kapatid? Na nakita in the world we are in today? Tama. Hindi nagkamali. Kung ang sinasalta ng Diyos ay nangyayari sa kapanahunan na ganun din po. Kaya mayroon po tayong pong Biblia, the Holy Bible, that will mold our minds. So that kung ano man po ang mga dapat na lumalabas sa ating pong labi ay yung mga righteous lang po mga kapatid. Amen? Tingnan po natin sa isang komentaryo ni John MacArthur. Sila makikilala si John MacArthur. Ay, yung may iba, sumunod na lang kayo. Sinabi niya po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 in the context of the church na naman po. For Christians, tama ba yan? The severest, yung pinakamatindi, okay, most painful disappointments. Kasi sa church, mayroong mga disappointments din eh. Tama mga kapatid? Na-frustrate din po din tayo. Disappointments come not from the wickedness of the unbelieving world, but from other
sa mga, sabi niya, sheep within the church. Sa mga tupa. Kasi mayroon mga tupa nagkukunwaring. Diba? Sheep are definitely capable of harming other sheep. Sinning against them in a variety of ways, such as attacking them with wicked words. Nakarinig na kayo kung minsan mga nag-aaway ng mga Kristiyano? Yung pataasan ng boses. Okay? Sabi niya, di ba? Di ba? Ang Diablo ba ginagamit din ng salita ng Diyos? Di ba? Ang Diablo ginagamit ng salita ng Diyos. Matalino nga eh. Knowledgeable eh. Pero lang, hindi sinasamuhay. So, dito sabi ni John Maxwell, di ba? Attacking them with wicked words that include, ano po itong naka-include na ito? Gossip. Paninira, slander, ostracizing them from, ibig sabihin na ostracizing is, ano ba ito Tagalog ng ostracizing? Yung parang kinukubi, yung parang, hindi, inietsapuera sa isang ganon. Diba? Diba kung minsan sa usapan, kung minsan parang inietsapuera ka, diba sama ng natin kung minsan, para kang hindi ka, diba? Inietsapuera. From fellowship, parang kinukubi from fellowship. Alam ba, sa isang zone 1, parang, bakit parang, pakiramdam mo lang yun. Hindi kami lang. From the fellowship and ministry opportunities or harming them more overtly by helping break up, lalo na sa isang marriage, and influencing someone toward a sinful behavior. So nakikita natin ito in a church context. Nakakaroon natin, mga kapatid? Alam natin, we all know, mayroon talaga mga tao na magaling talaga na-express ang kanilang mga sarili and have no trouble of saying what is in their mind kasi gusto nilang ilabas lahat yung kanilang kaisipan. Some of them na talagang mabuka. Mayroon din man talagang mabuka talaga, magaling. Yung mali na itatama niya. Yung tama na mamali. Na parang abogado. Nakuha niya But they have no concern for the consequence of their words. As long as they can communicate their opinions. Mayroong taon talagang ganon. But the Bible teaches a different approach in such a conversation. Andiyan ba kayo, mga kapatid? So, ito ngayon, ito'y nagtuturo, ang binasa natin, nagtuturo na yung tamang salita. It teaches to use our words sparingly and to speak with caution. Mag-ingat. Kasi kung minsan kapag nagsimula na talaga, hindi mapigil eh. Parang baril na parang atatat, hindi maatat. Atat. Automatic. So we need to get into the habit of speaking carefully. Careful. See-through kayo dyan. So we need to watch our language that we use. Kailangan natin sabihin yung katotohanan. No one could see what the Bible says and argue against either of those. Sa mga nakikita natin, mga kapatid, 1 Peter chapter 3 verse 10. Tingnan po natin. For he that will love life, buhay, and see good days, kung gusto niyo may buhay-buhay kayong kausap at magandang mga araw, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. Ibig sabihin, kasalanan. So, ibig sabihin po, mga kapatid, put away perversity from our mouth. From your mouth. And keep corrupt talk far from our lips. Ang ibig sabihin po man, don't talk out of both sides. Kasi kung minsan kapag tayo nagsasalita, kasi both sides of your mouth, ibig sabihin parang tabak. Di ba? Yung balimbing. Yung kasama mo dito. Kaya mayroon mga tao, di ba? Kapag wala siya, tapos ito, pag
Sa kabila naman, nakuha niyo. So, don't talk out of both sides of your mouth. Avoid careless. Translation to yata. Ano ba yun? Ano ko ba? Paki-forward nga. Mukha nang nanyo, the message. Wala. Okay. Okay. The message, hindi ko nasabi yun. Okay. Hindi bale. Wala nga talaga. Okay. Hindi bale. So, don't talk too much. Dahil, kung minsan sa ating dahil, ang tawag sa'yo, balimbing. Tama, balimbing? Doble, ayun, doble kara. Okay. Proverbs chapter 6, verse 16-19. Tingnan mo natin yan. There are 6 things the Lord hates. Indeed, 7 are an abomination to Him. 7 daw yun. A proud look. Sabi niyan. A proud look. Nakita na ba kayo ng makapaggasta sa paglakad pa lang Ganun ba yun? meron kami sa bayan namin. Meron talagang pulis yun, talagang pulis. Kung makapaglakad, siyempre may lang, ang mga pulis very neat silang gano'n, di ba? Kung maglakad siya, gano'n siya Ganun talaga maglakad. Pero pag uwi sa bahay, hindi ganun Pero totoo talaga to. Pulis ba to? Pero hindi naman. Proud na tingnan. The spirit that makes one overestimate himself or underestimate others. Yung ina-underestimate mo ang iba. Yung a proud look. So, ito yung isang sabi po dyan na, okay, 7 na abomination ayon ng Panginoon. Hate. God hates to. Pangalawa is, ano dyan? A lying tongue. Huwag na kayong magturo. Lahat tayo dito kuminsan. Tama? Amen. A lying tongue. And a hands that shed innocent blood. Ito naman, yung mga talagang mga stukurusi. Ito na mga killers. A heart that manufactures wicked thoughts. Yung lahat na lang ay binigyan ng kahulugan. Di ba? Yun lang ay tamang hinala. Wicked thoughts and plans. At kapag day tamang hinala, di ba, mayroon naman siyang planong binabalak na hindi pangit. Okay? And feet that are swift in ruining to evil. A false witness who breathe out lies. And even sinusumpa ko, di ba, kung saan meron, ay naku, itaga ko sa bato. Di ba yung mga ganung bagay? You are swearing an oath. And he who sows discord among his brethren. So, ito yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. 3 of these 7 things na binasa po natin, God hates to do is with speaking lies, a lying tongue. Ito po ay nakakasira sa mga relasyon. Amen? Lying tongues, sabi niya, di ba? A heart of practice wicked thoughts, ito yung mga nakakasira sa mga relasyon. Tapos, dagdagan pa natin at kung minsan mayroong mga taong bulgar na magsalita. Prangka. Tapos, yung tono pa. Tapos, dagdagan pa ng mata. Di ba? Mata na parang nanlilisik. Hindi pa lang nagsasalita, pero yung mata na nagpapaliwanag na. Naku na, lahat. Nako nyo mga kapatid. And evil speaking should not be. Because minsan, dahil attitude niya ito, habits niya ito, and we indulge in ourselves. Hindi natin alam ito. Kung minsan, nakuha natin mga kapatid, kaya kailangan natin itigil ang mga bagay na ito. Paano mo makikita ang sarili mo kapag wala, hindi ibang magsasalita? Kaya nga, magsalamin po tayo sa salita ng Diyos. Na kung minsan nangungusap na ang salita ng Diyos sa atin, hindi napapakinggan.
gumagamit ng ibang tao din. Ang mga brothers and sisters sa Panginoon. Kinakausap ka ng Panginoon, maaari. O yung mata mo, nalilisik. Di ba? Oy, yung boses mo, dahan-dahan, nakaka-hurt ka naman. Meron naman na boses niya ay malumanay, pero prangka naman. Tagos. Ano yun, di ba? Tagos? Tagos na one word lang, pero tagos naman. Nakuha natin mga kapatid. But, dito mga, so ibig sabihin, mga bagay nito is, meron yung isang mura lang, kaya wag tayong magmura. Hindi ugali ng isang Kristiyano ang pagmumura. Amen? Pangalawa is, don't gossip. Ang daming mga chismakers. And don't lie. Huwag magsinungaling. Tatlong bagay ito. Ngayon, kapag itong tatlong bagay ito, pinipigilan natin ngayon yung instruction ng Panginoon on how to be wise with our words. Kapag tayo po ay nagsisinungaling, nagmumura, o kaya'y anumang tatlong bagay na itong ginagawa natin. Ha? Amen? Wala pa tayo dyan sa buntos natin. So there are going to be plenty of times when you have to determine kung ano po yung dapat nating sabihin, something that has nothing to do with lying or gossiping or pagmumura. So we need to know that guiding principles in managing our tongue or the words that comes from our mouth na binibigyan ng salita niya, even we must speak the truth. Sa binasa nating talata, marami na tayong binasa. Pero yung pinakamaan natin, text natin, Proverbs 10:19. Too much, ilutin natin, too much word, too much talk leads us to sin. So we need to learn from what the Bible na tinutulong ito, think first before we speak. Kaya nga, mayroon tayong banal na espiritu na pumipigil sa atin. Kaya magpasakit ka tayo sa banal na espiritu. Amen? Una po mga kapatid, chose or consider not saying anything at all. Sa una, i-consider natin na hindi natin sasabihin yung lahat ng mga bagay. Kasi may mga bagay na, hanggang dito lamang. You don't have to say everything you know. Under po na yan. Huwag natin, you don't have to say everything you know. How much better we live today? If we could have only learned this truth, much better like yung, hindi na natin kailangan sasabihin na lahat na, there are times na, when you have knowledge of things, you will have to discreet or dispense to others. Kailangan, hanggang dito lang. You don't have to say everything you know. Nalaman mo, Kaya kung minsan, alam niyo mga kapatid, sa aming pag-prepare ng mensahe, sa daming pinag-aralan, kung sasabihin ko lahat dito ngayon, kulang pa 1 oras. Nakuha niyo mga kapatid? Okay, sa pag-uusap, kung minsan sa ating pakipag-usap, lahat na napag-aralan nyo ay hindi naman akma . Sa dami po natin mga kapatid. Actually, sa 1 oras na pagsasalita o mensahe ng Panginoon, hindi naman lahat ay nagets nyo . Kung ano po yung rema. That's yan naman. Kung ano yung tumagos, yun na po ang mensahe para sa inyo. I-apply nyo na. Yun na ang salita ng Diyos para sa inyo. Yung mga iba, dagdag na lang yun. Para sa inyo at para sa iba na mayroon ka ding ipamahagi. Okay? So your words may have the power to tear down a newborn baby in Christ. Your words. Dahil hindi niya kaya . Alam na pakakailimbawa, pinapakain nyo na ng karne ang isang bagong mananampalataya, hindi niya mag-gets, hindi niya mangunguya.
Kaya nga, sa isang mananampalataya, may bago, milk for the baby. Yung mga baby, di ba? Ang pagkain ng baby, karne na ba kagad? Machucho. Hindi niya kaya. Kung ikaw naman, kala mo, parang matagal ka na sa Panginoon, huklubang ka na. Pero, yung mga salita, hindi naman nagbabago. Parang hukluban na. Madadamage po ang mga relasyon na ito. Amen? You have to determine or not. Hindi pa panahon. Time is right. Kasi lahat, hindi naman sabihin, you don't have to say everything you know, ay sasabihin mo ko yung necessary lang. Hindi naman lahat na gusto mong, di ba, daming pagkain? Daming pagkain na bibili, di ba? Kayo nga din, namimili din kayo. Hindi naman lahat, ay gusto ko lahat yan. Lalong-lalo na sa bata. Hindi naman lahat ng pagkain ay susubo natin sa bata. So, pinipili din natin. Amen? Remember, just because you have heard something about someone doesn't mean necessarily na totoo yun. Nakuha natin mga kapatid? And kung totoo man ito, it doesn't mean kailangan mong sabihin. Hindi totoo, kailangan kong sasabihin. No. You must refrain. If what you say, it does not build to others and bring glory to the name of Christ, you had better to keep your mouth shut. Di ba? Amen? Proverbs 17:27, a man of knowledge uses words with, sabi niyan, restraints. And a man of understanding is even, meron nagtera. Okay? James 1:19 admonishes dito, be swift to hear and slow to speak. Kaya nga, matalinong Panginoon eh. We have 2 ears, 1 tongue. O 1 mouth, hindi 2 mouths, 1 ear. Tama mga kapatid? Matalinong Panginoon. Kung 2 bibig, dito at saka likod. May alien na yon. Kaya mataling, kaya 1 mouth eh. Kung sabay-sabay. Di ba kung minsan may sabay-sabay, nagpapaliwanag, hindi naman maintindihan. Which ought to remind us to listen. Kaya matalino pa, listen twice. Kaya nga 2 tenga natin eh. Listen twice as we listen more than we going to speak. Kaya makinig muna. Kaya kung minsan, gumagawa na, kung minsan, di pa tapos yung nagpapaliwanag, gumagawa. Alam ko na yan, okay, ganito. Kung minsan, announcement. Sa mga announcement, di ba, kung minsan, isang basa lang, kung minsan, binasa na nga lang, pero magtatanong pa rin yan. Before we speak, consider saying nothing at all. Because you don't have to say anything you know. Lahat na hindi mo na kailangan po, mga kapatid. Pangalawa, you don't have to say everything you think. Porque naisip mo na yon, kailangan mong sabihin. Have you ever known people who were type na nagpangsigitawa, anytime na mayroon siyang naisip, ay ganitong naisip ko, sasabihin niya sa'yo, di ba kung minsan yung mga taong kausap na ganito, may naisip ka na, tama ba yan? Di ba kung minsan kapag kausap natin, na kung minsan na mayroong naisip, parang spill out of their mouths, naisip, sinabi, kapag kayo ba na may naisip, sasabihin nyo ba kagad? Tumawag ba kayo? Ay, may naisip ako, ganito kagad. Tatawag ba kayo kagad? You don't have to say everything what you think. Some people believe they know a little bit more every subject than anyone else. Kung ano man yung subject na yon, kunti lang. Yun lang tama yung ano. Well, kung minsan, ano ba yung topic ninyo? Lahat ba sasabihin mo kung anong nasa isip mo? Hindi rin. Tama mga kapatid? Kung ano lamang po yung pinag-iisipan nyo. We should think about of this. Itong sinasabi ni Haring Solomon, that even a fool is taught wise if he keeps silent. Fool, yung mangmang, and the discerning if he holds his tongue. So before we speak, mga kapatid, it is better to remain silent and in the fear na para tayong mangmang than to speak
Pero inaalis naman natin yung credibility natin. Nakuha niyo mga kapatid? Kapag mayroon tayong discerning, ay, nadidiscern ko nito, wala lang to. Di ba, kung minsan yung makausap natin, binibigyan tayo ng discernment. That's why, kailangan pinapag-aralan natin dito. Salamat sa ano ni Haring Solomon na nagbibigyan niya na pinapag-aralan natin ngayon. Pangatlo, you don't have to repeat everything you hear. Ay, ito na. Porket may narinig ka na, okay, you going to repeat to other person? Anong tawag doon? Ay, ba? The problem with repeating gossip is that there is a better than even chance that what you heard it isn't completely true. Hindi kompleto yun, yung narinig mo. So gossip tends to yung embellish as it pass from person to person. Di ba kung minsan mayroon tayong palaro? Di ba kung minsan pinapaliwanag ko, ganito, ano, di ba pinapasa, pero nagkakali pagdating sa panghuli, iba? Naku, minsan mayroon tayong laro, dito magpalaro minsan. Anong tawag doon? Oh, relay. Dahil sa relay, iba yung ano, ay, chingaw, pinagtatawanan natin, pero may sense. The subject of gossip is one we do not take it seriously po mga kapatid. We say like things, I'm going to visit my friend para makakatch up ako yung balita. Ganun po ba? Ganun ba yung gawin natin? Hindi. We say it like something na kung minsan parang gusto natin lang na mapaganda. Dahil mayroon tayong narig, isasalin natin ito. Kaya nga ito mga kapatid. A perverse man, 16 verse 28 sa Proverbs, a perverse man stirs up dissension, and a gossip separates a close friends. See? Nangyayari ba ito, mga kapatid? Nangyayari ba? It may seem hard to believe, but ito yung sinasabi ng Biblia. Mayroon po akong nabasa, mga kapatid. Bear with me. Okay, babasahin ko po ito. Saan ko ba nalagay ito? Okay. Hindi ko mabasa eh. Okay. Malinaw. Okay. Sino may kilala kay Socrates? Siyempre Tagalog yun, Socrates. Si Socrates ay Greek philosopher. Okay, sabi niya. Here's why you should not gossip. Sabi niyon. Okay? In the ancient Greece, Socrates had a great reputation of wisdom. So, si Socrates is a great philosopher. Maraming hanga sa kanila. One day, someone came to find her a great person and said to him, "Do you know what I just heard about your friend?" Okay, ganito. So, a moment replied Socrates, "Before you tell me, I would like to test you three na salaan." Three na salaan ito. Yes, sabi ni Socrates. Before telling anything about others, is it good to take the time to filter what you mean? Nakuha nyo? Before you going to tell, kailangan ba bang i-filter ito? Sabi niya, no? I call it the test na ito, the first na sala nito is, totoo ba to? Itong sasabihin mong ito, totoo ba to? Iyon ang ibig sabihin. Have you checked it what you're going to tell me is true? Totoo ba to? Okay? Tuloy ko pa, mga kapatid. Sinasabi dito. Sumagot ngayon yung kasama, no! Ang sabi doon, narinig ko lang. Narinig niya lang daw. Ibig sabihin, narinig niya, hindi pa niya confirm na totoo. Nakuha niyo, right? So, very good, sumagot sa Socrates. So, you don't know if it is true. So, sablay na. Pagtutuloy mo pa yan, totoo ba yan? Di ba, kaya kung minsan may dumarating sa inyo na may narinig, kaya itong pagka natin you don't have to repeat everything you hear.
Yan, totoo ba? Eh kung narinig mo lang, itigil mo na. Amen? Ituloy po natin. Very good, sabi niya. Okay? So you don't know if it is true. Pagpatuloy sa pangalawang test na ito, na sinasabi ko naman, kindness. What you want me to tell me about your friend ay nakakabuti ba? Ayan na. Nakakabuti ba ito? Yung una kanina, totoo ba ito? Pangalawa, nakakabuti ba ito? Sumagot na naman, oh no, hindi nga nakakabuti. See, pangalawa na. So, si Socrates naman question, you want to tell me bad things about him and you are not even sure na totoo, they are true? Maybe. Narinig mo lang. Nakuha nyo, pangalawa. Una is, totoo ba? Truth. Pangalawa is, sabi doon, sabi doon, nakakabuti ba? Kung sasabihin mo yan, narinig mo. At pangatlo is, ito na, maybe you can still pass itong pangalawang salahan na sinasabi kong ito, ang sabi doon ay utility. Pag sinabing utility, is it useful that I know what you are going to tell me about your friend? Yun ang mga tatlong tanong eh. Is it useful that I know that you are going to tell me about his friend? Ang sagot, hindi. So, big sabihin, hindi rin walang magandang, hindi nakakabuti. So, ngayon, si Socrates nag-conclude, what you are going to tell me is neither true, nor good, nor useful. Why then did you want me to tell this? Nakuha niyo mga kapatid itong kwentong ito? So, gossip is a bad thing. In the beginning, maaring maganda lang po. Kaya nga, sa una pa lang na tanong, sasalain mo na, totoo ba yan? Saan nanggaling yan? Kaya kapag may nagpaparating sa atin, i-repeat natin yan, totoo ba yan? Nakakabuti ba yan? Or useful ba yan? Kaya masasala natin. Nakuha natin, kung ito si Socrates ay may wisdom na ganito, hindi ko alam kung nakakilala siya sa Panginoon o hindi. And how much you are a son of God. You have the wisdom of God. You have Christ in yourself, in your heart, and you have the Holy Spirit na may sumasala ng mga bagay na ganito. Do you repeat it already? Amen? That's why you don't have to repeat everything you hear. The only thing that you're going to repeat is the Word of God. Amen? Ito ang dapat nating isalaysay. God would much rather keep you quiet kung ibang pag-uusapan. It is true. It is good. Is it good? Is it useful? Yun po ang tatlong salaan naman natin, mga kapatid. Na bago tayo, i-repeat yung mga bagay na narinig natin. Truth, no other than Jesus. On the contrary, ang totoo, mabuti ang Panginoong Diyos. Mabuti ang Panginoong Diyos. Kailangan nating sabihin, useful ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tingnan po natin Proverbs 16 verse 28, na dalawang salin po dyan. Proverbs 16 verse, gossip is spread by wicked people. Yung mga mahihina, yung mga makasalanan, at they stir up, ano ba yan? Nagsisimula daw sila ng mga trouble. Resulta, sabi niya, break up. Aba, pinag-usapan natin nung nakaraan. Diba? That's why you have to choose. Ngayon maganda ng samahan. So, gossip, ang chismis, sinisira po ang mga samahang magkakaibigan. So, troublemakers starts fight. Ang mga troublemakers. And gossip break up friendship.
Amen? Pero, 17 verse 9 sa Proverbs, if you want people to like you, kung gusto nyo, anong gagawin pa sabi dito? If you want people to like you, forgive them when they wrong you. Remembering wrongs can break up friendship. If you remember always yung kanilang mga ginagawa, that's why forgive them. Amen? Sa ibang salin nga, he that covereth a transgression, he that covereth a transgression or kasalanan, seek always love. But he, kung sino man ang nagre-repeat always, it separates a friendship. Sa ibang salin. So repeating everything you hear destroys friendship. This is why you need to think before we speak. And consider whether you say it anything at all or hindi naman. Amen? Pangalawa, i-consider naman natin whether or not you have all the facts. Kaya nga yung pong illustration natin kana si Socrates. Anything it taught is this: you can do a lot of damage by speaking before you get the facts, yung mga katotohanan. And some of the damage will come back sa'yo. Parang, di ba, kung minsan, babalik din sa'yo, babalik din sa atin eh. Di ba? So, but you can be sure that if you open your mouth before you get the facts, you are courting disaster to yourself and everyone, kung sino man pong ma-involve. Disaster. Naalala nyo kung minsan, dahil nauna na kayong at sa problema na kayo, disaster na ito ang nangyayari. Lumaki ng palaki. So yung maliit ngayon, na sunog maliit lang, lumaki ng lumaki. Because everyone is involved. Proverbs 18 verse 13, listen. Sabi po dyan? Ano sabi dyan? Listen before you answer. Hindi sagot muna bago makinig. Sagot na ng sagot. If you don't, you are being stupid. Sabi diyan ba? And insulting. Ngayon, the message of answering before listening is both stupid and rude. So one must learn to think first at pumapangalawa ay saka tayong magsalita. Proverbs 17 verse 27, a man of knowledge, sabi yan, uses words with restraint. And a man of understanding is even-tempered. So, speak carefully. Consider whether or not you have the facts before we open our mouth and we're going to speak. Pangatlo, consider natin the best way, kailangan naman yung the best way. The best way on how we're going to say that needs to be said. Na kailangan naman talagang sabihin. Hindi naman pwedeng tahimik lang din tayo. Amen? So sometimes you have to say some things that aren't na hindi pleasant to say. But your words will carry more weight dahil mabigat yun eh. Na kung minsan, di ba, mayroon yung may dating, yung one word lang pero hindi ka nakatulog. Nakuha nyo? Yun lang word na yun pero habang naglalakad, sinabi pala niya yun. Pero nahulog ka na. Diba? Sa kaisip-isip mo, mabigat yun. Di ba? May impact yun. Di ba? Oh, may impact. Pag hinapo mo pa, may impacto yun. Sa hapon pa, hinapo mo pa. Proverbs 15 verse 20, a man finds joy in giving enough reply. And how good is a timely word. Kaya mayroon ding panahon. Kaya kung minsan naghahanap tayo, ay, hindi mo na ngayon. Teka, magpahupa muna siya. Di ba kung minsan, alimbawa, galit yung gusto niyong kausapin, di ba? At wala sa wisyo, ay hindi man na basta-basta na ano. Kasi pag sumabat kayo doon, abay, away lang ano niyan. Nasubukan niyo yung nag-away na parehas kayo nagsasalita. Mayroon ba kayong naiintindihan?
Di ba? Ang naiintindihan nyo lang ay yung tumatagos sa inyong puso na masakit. Magkalapit ka na, pero nagsisigawan. Di ba? Magkalapit, pero hindi pa rin nakakaintindihan. Dahil nagsisigawan, di ba, kapag kayo nagsisigawan, dapat magkalayo, tama? Pag magkalapit, dapat hindi nagsisigawan. Kaya napapalayo ang loob, nagsisigawan. Nakuha niya natin, mga kapatid, sa wisdom. Kaya kuminsan, sa samahang mag-asawa, na kahit nandun na magkatabi siya, kahit whisper pinaintindihan, bakit? I love you. Naintindihan yun. Pero pag nag-aaway, nagsisigawan, napapalayo ang loob, nagsisigawan. Kasi malayo. Nakuha natin po, mga kapatid. And it finds joy po, mga kapatid. How good is it? Kailangan din, timing din. It takes an effort, a lot of thought to make sure you say the right thing at the right way and right time. Amen? It takes an effort. You're going to study. Hindi mo na basta-basta, ay, kilala ko si sis, kilala ko si bro, kilala ko yung kapatid ko. Because I love him and I love her, I want to say something that it won't hurt him or her. And by the love of the Lord, I will show him that needs to be said. Amen? Alam niyo mga kapatid, the ability to control the tongue, the ability to control the tongue is the mark para tandaan ito na nagmamature ang isang tao. Lalo na sa kanyang pagkakristyano. Nakuha natin mga kapatid. When Jesus confronted the religious leader about their accusation against him, Matthew 12:33 and 37, sabi po, he said that out of the abundance of the heart, the mouth, kung ano ang laman ng puso, yun po ang lumalabas. It will spill out kasi laman po na lang lagi niya na iniisip. Hindi niya talaga umaapaw yun eh. So it affects the way we think. It affects the way we talk. Ngayon, sinabi na naman niya, he also that we must give. Ang Panginoon sa 12:36, we must give an account on everything that words, yung words that we're going to utter. We will give an account unto the Lord. Amen? If there's a need to confront one child, di ba kuminsan yung mga anak natin, kailangan natin i-confront. Hindi, ano bang salitang sinabing confront? Pag sinabing confront, mayroon pong itutuwid na maling gawain. Tama? Kaya nga i-confront, hindi kinonfront ko siya. Pinagsabihan ko siya. Ano nga? Pinagsabihan siya, yung tao, pinagsabihan mo. Pero yung gawain, yung acts, yung gawa, yung i-correct someone, i-correct natin. If someone, gusto natin ituwid, whether asawa man natin, anak natin, o kaibigan man, o isang employee, o isang kasama natin sa trabaho, ito'y maapektuhan po yung relationship natin. Oo, maapektuhan. Sa kanila kung anong pagre-respond. One would need to take the time to find the right way to go about saying the one that you must be, na kailangan nating sasabihin. Amen? What a joy is it to find just the right word for the right occasion. Right time. So we need to, na kailangan natin itong mga kapatid, i-time din. If an individual has a habit of doing this, na palagi na lang, it would be the best na kailangan nating i-communicate in a gentle and a good manner sa tamang panahon. Amen? Proverbs 18:21, death and life. Doon kanina. Proverbs, death and life are in the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. So we can build people's lives with the words that comes from our mouth, or we're going to kill them. Or we're going to send them alone.
We can do it, mga kapatid, in face to face or behind them by loving them always. When we speak to one another, that's why yung sabi po sa salita ng Diyos, di ba? Speak one another with praise unto God, yung nakakabubuti para ma-uplift, tulad ng pag-aralan natin nakaraan, the best sa mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Speak another in Psalms that we should keep the words na nakapag-build up sa buhay po natin, nakapag-build up ng pananampalataya natin. Amen? Words, ang salita po mga kapatid, is a tremendous power. Kaya ang salita ng Diyos, it's a powerful that gives us life. And we need to make sure we use them carefully. Proverbs 13 verse 3, ang sabi po dyan, careful words. Okay? He that keepeth his mouth, keepeth his life. But he that open wide his lips, shall have destruction. So, ibig sabihin po niyan, careful words make a careful life. Careless talk may ruin everything sa ating pong buhay. Balikan po natin yung ating pong pinakatalata, pinaka-text mo mga kapatid. The more you talk, the more you're likely to sin. And if you are wise enough, keep quiet. All of us ay magbe-benefit ito mga kapatid from making a commitment to think first, and speak second. And while we are thinking po mga kapatid na mag-iisip po tayo, pinagbubulayan natin ang salita ng Diyos, we can consider whether or not we should say anything at all or yung tatlong bagay na yon, and we're going to consider all the facts and we consider the best way to say na kailangan naman natin itong sabihin in the right time and in the right way. So mga kapatid, in guarding our lips, our mouth, we are guarding our lives. We strengthen our relationship with one another, and we build of others in a closer way walk in Christ alone. Pagpalain ka ng Panginoon sa umagang ito, at I hope na nabigyan na naman ng karunungan sa ating pong buhay. Tayo po ay tumayo lahat. Hallelujah. Magpuri sa Panginoon and let's examine ourselves. And let's close our eyes before the Lord. Abba Father, salamat po sa inyong karunungan na dumaloy po sa buhay ni Haring Solomon. Nagbibigay po, Panginoon Ama, ng direksyon sa aming buhay. That we're going to use our tongue with good words, ang pagpapala, daanan ng pagpapala. Marapat kayo po, Panginoon, na kayo ang magkontrol ng aming buhay so that the fruit of the Holy Spirit may be seen in us. Gentleness, kindness. Hallelujah. Purihin ka, O Panginoon. Lord God, sometimes that we are in the spirit of anger or hatred, marami pong lumalabas sa aming mga labi. We cannot control ourselves. We cannot control our tongue. We sin against you and against other people, and even our brethren, and even our loved ones. Kaya po, Panginoon, kami ay humingi ng paglilinis. Pakalinisin niyo po, Panginoon, ang aming labi, aming bibig. Ingatan mo po, Panginoon. Guard our tongue, Lord God, in the name of Jesus, na hindi kami mapahamak. Salamat po, Panginoon, sa wisdom again na pinagkalob niyo sa umagang ito, na maging gabay sa aming buhay. Pamayroon kaming mga karunungan, Opo, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pamumuhay, because you want to bless us always the days of our life. As we enjoy your presence in our life, saan kami maparoon? In the name of Jesus. Hallelujah. Aming Diyos, sinataas namin po, Panginoon, ang pagtatapos ng gawain. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya na kayo, Panginoon, ang nagturo sa amin po, Panginoon, dakilang Ama.
Ang mayaman mong pagpapala ay sumasa amin. Ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu. Saan kami maparoon, O Diyos? Protecting us from any harm and any danger. Patuloy mo, Panginoon, patatagin ang aming pananampalataya, aming buhay spiritual. In the name of Jesus. Tatanggapin natin ito sa pamagitan ng pagsabi ng malakas na Amen, Amen. God bless us po mga kapatid.